Mga ka-PL, panoorin lang po natin itong highlight video ni NBI Director Matibag, mga kababayan, kung saan sumalang siya kahapon sa Senado bilang isang witness sa impeachment trial ni VP Inday Sara, pero naghahabol ng hininga. Ninerbyos, natakot sa bagitong abogado mula sa depensa, mga kababayan. Bagitong abogado versus 29 years na di umanong lawyer itong si Matibag. Pero mapapansin nyo po sa video na ipapanood ko sa inyo, mga kababayan, punong-puno ng nervyos itong mama. Ginawang pulutan ng bagitong abogado. O eto yung video. Panoorin natin, pero basahin ko lang po muna itong caption, mga kababayan. Dito pa lang po kasi sa caption na ito matatawa na ho kayo, mga kababayan O eto, napalitan ng matinding pagpapakumbaba na wala yung yabang, ika nga. Ang pagharap ni NBI Director at veteran lawyer attorney Melvin Matibag matapos siyang kainin ng buhay na naman. Ayan na naman tayo sa kainin ng buhay. Nagagalit sila dyan ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan sa Senate impeachment hearing, mga kababayan. Sa matatalim na tanong ni Binluan, nawalan ng visa ang affidavit ng itinuturong hitman matapos aminin ni Matibag na wala siyang personal knowledge dito. Boom! Ang yabang niya magsalita. Akala mo alam niya lahat. Yung pala, nung itinanong na ni Binluan yung mga sinabi niya at yung mga dokumentong dala-dala nila, wala po akong alam dyan. Twink! Binuwal din ni Binluan ang kredibilidad nito ng ilantad ang conflict of interest. Pumuwesto ang misis ni Matibag bilang endorser ng impeachment. Gipit sa batikos hinggil sa coaching sa prosecutors. Sumubok pang pangunahan ni Matibag ang linya ng tanong sa pagsasabing, I know where you're going. Ngunit malamig siyang pinutol ni Binluan. I don't think you know where I am going. Boom! Sa pool si Matibag. Pati ang hindi pagkilala sa sariling pirma ng asawa at ang kawalan ng DOJ finding ay nailantad, mga kababayan. Nawalan ng gigil ang veteranong abogado sa harap ng purong lohika at resibo na mas batang kalaban o ng mas batang kalaban. Ito na yung video. Panoorin na po natin kung paano kapusin ng hininga si Matibag at punong-puno ng nervyos sa isang bagitong lawyer mula sa Defense Counsel ng ating pangalawang Pangulo, mga kababayan. Nagsisimula na po ang bloodbath. O eto na. Kaninong ulo ang gustong tanggalin? Objection as unanswered, Your Honor. So prior to February 20, 2026, you do not have any personal knowledge of any investigation, correct? Nababasa ko lang po sa balita mga pangyayari. Which is not personal knowledge, correct? Well, yun lang po yung knowledge natin. You're a lawyer, correct? Tama po, 29 years. 29 years. Can you recall Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence? Can you refresh me, sir? Okay, I will Because you have a gladly copy. refresh you, of course.
I have here a copy of Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence, and I'll read it. Please read with me, Director Matibag. Testimony confined to personal knowledge. A witness can testify only to those facts which he or she knows of his or her personal knowledge, that is, which are derived from his or her own perception. Will you agree with me that a witness can only testify based on his personal knowledge? Your Honor, may I comment to that? These are basic questions, Your Honor. The witness is a lawyer, he is competent enough to answer. I'm trying to look for the Filipino term for hearsay. Ano ba yung hearsay sa Tagalog? Sabi-sabi or chismis? Do you have personal knowledge of the theft incident involving Attorney Lopez's cellphone? Wala po. Wala. Do you have personal knowledge on the buffet in the House of Representatives? Wala po. Wala. Do you have personal knowledge on the person whom VP Sara talked to regarding BBM, FL, and the former speaker? Wala po. Hindi na nakipag-usap. Okay. My next question is, your wife is also a member of the House of Representatives. That is correct po. And she is Representative Marie. Your Honor, with all due respect, with regards to the wife of the witness, is totally irrelevant. It appears that your wife is one of the endorsers. I think he's going to the position if my wife endorses the article of impeachment. Yes, my wife is one of the endorsers of the impeachment. Despite that spousal relationship that you admitted, you decided to appear and testify today, correct? But the court did not issue a subpoena for you to appear today. Even if there's no subpoena in the pre-trial order, I was mentioned to be a witness. Well, I'm a lawyer and I know where you're going. Your Honor, I take exception to that. I don't think Director Matibag knows where I'm going. In fact, I'm moving on to a new point. Nilamon, ha? Binasura, binluan. Kumbaga, lahat ng mga sinabi ni Matibag, sa madaling salita, nawala ng saysay mga kababayan dahil sa talas na kaisipan nitong si Binluan. Ang gagaling po ng mga abogado ni BP Inday Sara. Hindi ho basta-basta, kaya pala ang lakas ng loob nitong si BP Inday Sara sabihin na bloodbath nga ang impeachment trial. So eto na nga mga kababayan. Nakakaranas na ho sila ng bloodbath mula sa Defense Council ni BP Inday Sara. Hindi pa ho yan mga kababayan. Matagal-tagal pa po itong impeachment trial na ito. Aabutin pa po ito hanggang susunod na taon kung hindi ako nagkakamali. Sana magkatotoo na umabot ito hanggang sa susunod na taon para makita ho natin kung paano mapahiya yung mga nagpaparatang kay BP Inday Sara, yung mga nanggigigil at mga natatakot kay BP Inday Sara. Natatakot kasi sila na maupo bilang presidente si BP Inday Sara. Kaya ayan, masigasig ho sila sa pagpapa-impeach o pag-convict sa ating pangalawang Pangulo. Lahat po ng mga paratang nila kay BP Inday Sara, siyempre, papatunayan po ni BP Inday, mga kababayan, na walang katotohanan. Batay po sa kanyang mga sinabi at sa kanyang mga sasabihin pa lang sa mga darating na araw, mga buwan o linggo. Okay, ito pa isa. Si Redon naman, mga kababayan, meron di umano siyang natanggap na tawag nito, info. Ayan. A1 di umano ito, mga kababayan, na mga impormasyon na natanggap nitong si Redon na di umano'y si BP Sara, ewan ko kung saan niya napulot ito, puta na. Magre-resign daw, mga kababayan, habang gumugulong ang impeachment trial. Magre-resign. Paano magre-resign ang pangalawang Pangulo? Si Matibag nga, abogado. Napakaangas nitong mamang ito, lumambot nga kahapon, parang baka na pinakuluan, lumambot Tapos sasabihin nitong si Redon na magre-resign daw si BP Inday Sara. O eto po, ang sabi nitong si Redon, mga kababayan, apakayabang, magre-resign, bagamat meron pong question mark. Ipinagsawalang bahala ni House Prosecutor Terry Redon ang mga ulat na magre-resign umano si Vice President Sara Duterte habang gumugulong ang kanyang impeachment trial. Mga kababayan,
Pakanalang ito ni Redon sa palagay ko. Pang-aasar niya lang ito kay BP Inday Sara at sa lahat ng mga DDS. Redon, nananaginip ka ng gising. Walang magre-resign na BP Inday Sara. Huwag mong palakasin ang loob mo sa mga sinasabi mong ito na kuno magre-resign si BP Inday Sara. Malabong mangyari yan. Kaya nga ayan napakagagaling ng mga abogado ni Inday Sara. Tapos ikaw, ipinapakalat mong magre-resign di umano si Inday. O ito pa ayon sa kongresista, papunta pa lang ang paglilitis sa exciting part kung saan ipipresenta ang financial record ng BICE. Aba, gawin nyo na kasi. Ang bagal naman kasi ipresenta niyan. Kayo nga mismo ayaw nyo ipresenta Ang tagal ninyong buksan yan Buksan nyo na para masupalpal na naman kayo ng Defense Council ni BP Inday Sara. Dalian nyo na rin doon. Puro kayo kwento Puro kayo yabang. Puro kayo pananakot. Samantala ang pangalawang Pangulo, umiikot sa buong Pilipinas, nagtatrabaho. Pinagtatawanan lang kayo. Ito ba? Tingin ko, magandang pangalawang Pangulo pa rin siya. Pag hinarap na yun sa paglilitis, ibig sabihin dito ni Redon, mga kababayan, yung mga dokumento. Di harap nyo na nga ang bagal nyo naman. Ito pa, huli. Bakit siya magre-resign? Papunta pa lang tayo sa exciting part. Ayun na nga. Kasamaang palad, Redon, yung sinasabi mong exciting part, hindi po pumabor sa inyo. Pumabor sa panig ni BP Inday Sara. Kami nga ang natuwa sa impeachment Nilalamon yung mga witness ninyo O nasaan yung sinasabi mong exciting part? Kami na excite na lamunin kayo ng Defense Council ni BP Inday Sara. Nasaan, Redon? Ang lakas ng loob nitong mama na ito na sabihing magre-resign si Inday Sara. Na ang pangalawang Pangulo, relax na relax nga lang sa impeachment trial Hindi pa humaharap yan. Hayaan nyo, Redon. Sakyan namin yung sinasabi mo na papunta pa lang tayo sa exciting part. Tignan natin kung sino ang mapapahiya sa dulo dito sa impeachment trial sa pangalawang Pangulo. Okay, eto pa. Isang video, panoorin po natin mga kababayan. Balikan lang po natin etong mga sinabi ni Faeldon. Di bagay napakayabang po nitong si Pinky Lacson. Kahapon lang yun Naglabas siya ng kanyang pahayag na mamamatay na lamang daw siya na hindi corrupt na government official. Senator Ping Lacson, ipapaalala po namin sa iyo itong video na mismong si Faeldon ang may sabi na isa ka di umanong kurakot din na government official. Ito na, panoorin natin yung video mga kababayan. Smuggler po kayo, Senator Lacson. Unless sabihin mo sa akin na hindi mo alam ang activity ni Pampilo Lacson Jr. Dahil kung hindi mo alam ang activity ni Pampilo Lacson Jr., wala kang alam sa customs. Anak niyo po siya Kapangalan niyo po siya. Ito pa ang ginawa ni Pampilo Lacson nung July. Okay, Junior. Noong 67 na barko ang pinarating ni Ping Lacson Jr. Bilyon po ang halaga niyan. Ang kanyang capitalization, 20,000. Ngayon, yung sinasabi ni Ping Lacson na may mga player, tanungin ko to sa iyo, Senator Ping Lacson. Player ka ba? 20,000 lang ang capitalization ng anak mo, Ibon Giorno. 67. Within while we are talking, dadalhin sa akin how many billion ang halaga
ng inismuggle na ito by undervaluation, I just learned it today that 67 shiploads of cements ang pinasok ni Bongiorno during that 1 year. Ito ang kinakatakutan mo, sir. Kasi we are getting close to getting you, to exposing you. We now have evidence. That's why I encourage all of you, go to customs. Hindi to chismis. You can get the documents. You can see there. Magkano ba ang pinopropose niya? Okay, pang-apat. Last year, by the record, na-stop natin. Sa Legazpi, pumunta uli si Bongiorno dyan. Nagbaba ulit ng isa namang barko. So, we have 4 immediately na ebidensya mapakita sa inyo. Ang halaga nung gano'ng karami, October 10, pumunta doon, ang binaba niyang simento, isang barko is 4,250 metric tons. O nagkakahalaga ito ng 24 million pesos. So in just 4 lang, makita natin consistently si Pampi Lacson Jr. wants to pay 50% lang nung freight cost niya. Nagbibigay sa atin ng peking dokumento to try to justify. Itong October na ito, nagpadala pa siya ng abogado niya to try to justify na $8 lang. The prevailing market sa buong mundo is between $16 to $20. Pero sila gusto nilang babayaran ng $8 lang. Okay, ito yung smuggling na ginagawa nila. Ping Lacson! Pakayabang mo rin, ano, sir? Sinasabi mong mamamatay kang hindi ka corrupt na government official. Binalikan ko lang po, sir, yung isa sa mga sinabi ni Paildon na smuggler daw po kayo. Akala nyo, nakalimutan na ng mga Pilipino ang isiniwalat ni Paildon laban sa'yo, sir? Sir, nariyan po ang mga video, nakakalat lang yan. Naka-stack lang ho yan. Kaya wag ho kayong magmamayabang, sir, dahil may mga tao pong magpapatunay na kayo'y naging smuggler di umano. Akala mo nawala na itong mga files na to, sir? Nariyan lang yan. Nakatago lang yan. Kaya wag ho kayong magyayabang, Sir Ping Lacson, sir. Wag ho kayong magyayabang, sir. Marami pang lalabas na mga kagaya nito na di umano'y sangkot ka sa smuggling na nangyayari sa ating bansa. Kaya sa susunod, kapag ka magyayabang ka, o siguraduhin ho ninyo, sir, na hindi po kayo masusupalpal. Noon kasi, walang social media, puro mainstream media lang na kayang-kayang bayaran ng mga kawatang politiko. Patahimikin mo lang yung media. Tapos na. Bayaran mo yung media. Bayaran naman talaga yung ibang media. Pero hindi ko nilalahat, Bayaran mo yung media. Yung inaakusa sa'yo ng isang taong di umano smuggler ka, mawawala na lang yan. Hindi na pipick upin. Walang Facebook na pwedeng mag-live ang mga tao at sabihin na ikaw ay smuggler di umano. Iba na ho ngayon, sir. Nakakalat pa itong mga video na to. Kukunin lang yan, i-upload ulit. Kaya ayan, binalikan ng mga kababayan natin itong isa sa mga sinasabi ni Paildon. O napahiya ka sa pagmamayabang mo na mamamatay kang hindi corrupt na government official. Kung talagang hindi ka corrupt, sir, sige. Hahamunin kita o ako na lang. Wag na yung mga Pilipino. Hahamunin kita, sir, kung talagang hindi ka corrupt. Umalis ka dyan sa majority. Kasamaan mo si Lawin, umalis ka dyan. Lumipat ka sa minority. Hindi para makadagdag ng tao sa minority. Kundi, maging boses ka sana at maging tapang ka sana
ng mga nasa minority ngayon para buksan ang Blue Ribbon Committee. Buksan ang Blue Ribbon Committee. Ping Lacson, kaya mo bang gawin, sir? Ha? Pag hindi mo kayang gawin, totoo ang mga sinasabi ni Paildon na ikaw di umano ay isang smuggler. Okay? Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Huwag ang smuggler.